may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si VP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, at spokesperson Harry Roque ay may bagong pasabog ngayong 2024 at ayon sa kanya malaking gulo ang mangyayari sa ating bansa kapag hinayaan ni Pangulong Marcos Jr. na umano'y mag-iimbestiga itong ICC. Mukhang nakapasok na nga mga kababayan po natin. Okay, kung papayagan ni Pangulong Marcos Jr. na arestuhin itong mag-amang Duterte, naku po, malaking gulo ito sa mundo ng politika, lalong-lalo na sa administrasyon ni Pangulong Marcos, at lalo na marami yung nagtiwala kay Pangulong Marcos, marami yung nagbigay ng kanilang boto kay Pangulong Marcos dahil sa inaasahan ng taong bayan na ipagpatuloy ni Marcos Jr. ang nasimulan ni dating Pangulong Digong na mga proyekto at pulisiya. Ngunit bali-baliktad na nga ang ginawa ngayon at hindi niya ito sinundan, bagkus kontra pa sa pulisiya ni Pangulong Digong. Isa na nga po dyan ay yung pagdidikit nito sa Amerika, at pangalawa ay itong issue ng ICC, yung impeachment plot laban sa kay Vice President Sara, at ang pag-ipit ng CIF ng Vice Presidente, at ito na nga mga kababayan po natin, yung pag-shutdown ngayon ng Isiminay na platform naman na Pangulong Digong, kung saan dito siya nakapagsalita. At alam naman po natin, hindi lingid sa kaalaman ng lahat na itong Isiminay ay malaki ang suporta na ibinigay kay Pangulong Marcos noong eleksyon, at syempre si Pangulong Digong lang naman ang nagpalibing sa nag-iisang diktador ng ating bansa, at matagal na naging pangulo ng ating bansa dahil nga hindi pinapayagan at hindi ito sinusuportahan ng ibang presidente na mailibing ito sa libingan ng mga bayani, dahil maraming kontra, lalo na itong mga human rights advocate, yung mga biktima ng karahasan noong martial law ni Marcos Sr. Ngayon mga kababayan po natin, dahil posible itong mangyari, malaking gulo nga ito, lalong-lalo na hindi basta-basta ang dami ng mga sumusuporta kay Pangulong Digong, lalo na nakita nila ang tatak Duterte na iniwan noong nakalipas na 6 na taon. Naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC, at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si VP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayanang Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po yung nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante, at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas, concurrent resolution ng Senado. Ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabata sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest, at isuserve yan, baka hindi lang kay FPRRD, kung hindi kay VP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. So yan po mga kababayan po natin, ang napakatinding babala ni Spokes Harry Roque. Alam naman po natin na may connection pa rin itong Spokes Harry Roque at itong ating Pangulo. At itong kanyang impormasyon na inilabas na umano'y may nakuha siya na impormasyon na nandito na nga ang ICC, bagamat hindi inaamin ng ating gobyerno, hindi inaamin ng Administrasyong Marcos, o hindi inaamin ni Secretary Boyeng Rimulya, at nanindigan pa nga itong si Boyeng
na ayon kay Boying Remulla, mga kababayan po natin, nung after 2 days lang ata na interview doon sa UNTV, na sinasabi niya na maninindigan umano ang ating gobyerno na walang karapatan, walang jurisdiction itong ICC na mag-conduct ng investigasyon sa ating bansa. At wala umanong katotohanan ang sinasabi ni Attorney Harry Roque. Kaya mga kababayan po natin, nakakapagtaka lang kasi talagang may gumagalaw na kahit yung abogado, yung babae na sinasabi na nandito na umano ang ICC sa ating bansa. So gumagalaw na at dahil malaya naman sila makalabas-pasok umano sa ating bansa, posibleng gumagawa sila ng investigation na wala pang coordination sa ating gobyerno. So nag-i-interview lang, kumukuha lang ng mga impormasyon doon sa mga biktima umano. Kaya inaantay nila na yung full cooperation na umano ng ating gobyerno. So mga kababayan po natin, kahit itong mga dilawan, itong si Llamas, di ba? Yung kaalyado ni Pinoy, ang kanyang political advisor, ang sinasabi na posibleng kalagitnaan umano ng taon or katapusan na last quarter ng taon, posibleng maglalabas na umano ng warrant of arrest itong ICC. So ibig sabihin may niluluto na silang patungkol sa ICC. So dalawa ang kanilang target, itong ating dating Pangulo at ang Vice Presidente, dahil yan ay napakalaking tinik sa kanilang lalamunan pagdating sa posisyon dyan sa pinakamataas, siyempre pagkapangulo, dahil alam naman talaga natin na ang susunod na maging presidente ay itong si Vice President Sara kung tatakbo itong pagkapangulo. Pero hanggang sa ngayon ay dinideny niya ito at hindi siya umano tatakbo. Siyempre panawagan ng taong bayan na naman ang ating aasahan dyan. Ko kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, ay nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng Feng Shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma at aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. No? So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap na kung maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM. Gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, huwag siyang maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na nagpaplano ng distab si FPRRD. Ulitin ko po. So yan ang problema, mga kababayan po natin, mukhang naging makalimutin na ang President Marcos Jr. at nakalimutan na ang sakripisyo ng mga Duterte para makaupo siya sa pwesto. So yan ang nakalimutan niya, mga kababayan po natin. At mukhang may sumisira din kung totoo ang sinasabi ni Atty. Harry Roque na umano'y may bumulong kay Marcos Jr. na may plano umanong sirain ng kanyang administrasyon o pababain siya sa pwesto. May plano umanong si Pangulong Digong. Pero ito malabo, mga kababayan po natin, at hindi totoo dahil ang kagustuhan ni Pangulong Digong ay legal na paraan. So ano mang paraan, basta legal. So hindi siya papayag sa mangyaring destabilization ng militar sa ating bansa. Kung may mga lumalabas man na ngayon nagpapakalat ng manifesto, kumukuha ng suporta sa pamagitan ng signature manifest na pag-withdraw ng kanilang support kay Pangulong Marcos Jr., ito ay walang kinalaman ang ating dating Pangulo
At ito ay initiative lamang ng ilang individual na dismayado sa ginawa ni Pangulong Marcos, lalo na itong paggamit umano ng ating batas sa kanilang personal na interes, kagaya ng nangyari sa House of Representatives. Yan po mga kabayan natin. Kapag nagkaroon ng DSTAP, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Tama. Dahil paboritong anak niya yon. Paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay nako, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng Vice President at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi man po importante sa kanya na mapaaga yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng DSTAP ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan. Sana mag-usap na sila. Wala naman pong mawawala kung mag-usap ng tapat. Pero kinakailangan tapat. Huwag yung makikipag-usap na, ay naku, si speaker yan. Naku, alam na po natin, wala naman pong mga decision si speaker na hindi sinasang-ayunan ng presidente. Lalong-lalo na kung ito po ay isang mabigat na desisyon. Gaya ng pagpapaaresto sa mga Duterte sa ICC. Well, in the end, bagong taon, bagong pag-asa. Kaya hindi po libre ang mangarap at ang aking pangarap, sana po tigilan na ng PBBM ang dinig sa mga marites at so yan po matinding babala at syempre paalala din, may kasamang paalala itong si Attorney Harry Roque. So alam po natin na ito si Attorney Harry Roque ay hindi rin papabor kung sa planong destabilization. At kagaya ko, gusto natin mas legal. So, antayin natin yung mangyaring eleksyon at malaman natin kung sino talaga ang susunod na presidente ng ating bansa. Pero syempre, dahil sa paninira, mukhang naapektuhan nga itong rating ngayon ni Vice President Sara. Pero siya pa rin ang nakakuha ng pinakamataas para sa lahat na posibleng tatakbo sa pagkapangulo at itong performance ng administrasyon. So habang nagkakaroon ng iba't ibang survey mga kababayan po natin, malinaw na talagang umaangat itong si Pangulong Digong sa pagka-senador. So maraming posibleng tatakbuhan itong si Pangulong Digong. Pwede senador, pwede congressman, pwede rin sa party list. So yan ang posibleng tatlo na kanyang tatakbuhan para makaupo sa diyan sa pwesto at magkaroon ng boses. Dahil syempre pag ordinaryong mamayan wala na rin siyang shield mga kababayan po natin, wala na siyang immunity. So kaya madali lang siyang tirahin nitong nasa gobyerno, lalong-lalo na itong mga galit sa kanya ng mga dilawan at itong mga grupo ng komunista na talagang gusto sirain din ang kanyang anak. So ngayon mga kababayan po natin, may marami na rin mga vlogger na dating content creator, so mixed content sila, ngayon biglang naging political content at ang kanilang tinatarget itong si dating Pangulong Digong, mga lumang video na nung mga nakaraang pang issue na pinupukol itong extrajudicial killing nung sa Davao pa siya at itong si Vice President Sara. So yan ngayon ang kanilang binabalik-balik. So obviously ito ay isang demolition job, paninira. Ngunit nagkakaroon din ng advantage itong si Pangulong Digong sa mga ganitong negatibong advertisement. Dahil syempre, lalo siyang nakikilala, lalo na intindihan ng taong bayan na sinisira itong mga Digong, lalo na nag-iwan ito ng napakagandang legasiya sa ating bansa. Kayo po mga kabayan po natin, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa issue ito? Siyempre, respeto po natin, may kanya-kanya tayong opinion sa loobin. Sa mga bagay-bagay, issue, may kanya-kanya tayong manok pagdating sa politika. Kaya comment na mga kababayan po natin. Maraming salamat.